Sa nakaraang recap matapos si Finzon magpakita sa kanyang kapatid, sa umpisa ay hindi pa lubos makapaniwala si Whitney sa kanyang nasasaksihan kaya naman sinubukan pa niya sanang kurutin ang kanyang balat nang tuluyan niyang makumpirma kung ang lahat ba ay isang panaginip lamang. Subalit di rin nagtagal tuluyan na rin niyang napatunayang hindi siya nananaginip, kaya't matapos niyang malaman ito ay agad-agad niya ring niyakap si Finzon nang walang pag-aalinlangan. Kasabay nito, tinanong niya si Finzon kung sa mga oras ba na ito ay makakasama na niya ang kanyang kapatid. Sa katanungan ng kapatid ng ating bida, agad namang itong kinumpirma ni Finzon at sinabihan niya ang kanyang kapatid na magmula ngayon ay araw-araw na siya nitong makakasama. Kaya naman ibig sabihin lamang na magmula ngayon wala nang makakapangahas na mangharas sa kanyang kapatid o masking pa kay Donald Long na tumatayong pangalawang ama ng ating bida, gayong ang kaaway ng kanyang kapatid ay sumasalamin lang na maging ito ay kalaban niya rin. Sa isip-isip ni Finzon, siya ang hari ng mga pakpak ng digmaan na siyang humahawak sa kalahati ng bawat teritoryo gamit ang kanyang palad. Bukod dyan ay siya rin ang nakoronahan bilang hari noong siya ay 20 taong gulang, kung saan pagtungtong niya bilang hari ay agad ang anunsyo lumawak pataas at pababa sa bawat bansa. Gayunpaman itinuturing ng ating bida na ito ay isang karangalan na ipinagkaloob lamang sa kanya bilang ang taong lumalaban para sa mga Diyos, subalit ang pangako naman niya ay ginto na hindi masisira ng sinuman. Samantala namang matapos masaksihan ni Jack ang pagkasira ng pinagmamalaki niyang sasakyan, agad niyang walang pag-aalinlangang minura si Finzon, at habang dinuduro-duro ni Jack ang ating bida tinukoy ni Jack si Lucifer bilang ang lalaking kanyang pinainom ng kanyang ihi sa eskwelahan, sabay walang pagdadalawang isip nitong tinanong si Finzon kung nagpunta ba ito dito upang dagdagan ang kanyang ibinigay. Bukod dyan ay tinanong niya rin ang ating bida kung bakit ito napadpad dito na parang aso, sabay tanong kung ito ba ang kapatid ng chicks na nasa tabi nito. Dagdag niya pa na kung matalino ang ating bida, dapat bigyan siya nito ng pera na umabot pa sa 1.2 milyon para sa pagsira sa kanyang sasakyan. At kasabay nito, mariin ni Jack tinutulan si Finzon na lumabas sa night market. Gayunpaman patay mali siya namang hindi tumugon ang ating bida sa mga pinagsasabi ng delinquent bagkus patuloy lang itong nakikipag-usap sa kanyang kapatid, bagamat pinagbabantaan na si Finzon. Sa mga puntong ito ay hindi na niya binigyan pa ng pansin ang mahihinang nilalang sa paligid kung saan sinabihan niya ang kanyang kapatid na hindi ang mga oras na ito ang kaarawan nito, sinabihan niya itong mamaya pang kinagabihan sabay tanong kung tama ba siya. Sa tanong ni Finzon ay ikanwento muna ni Yvonne Long sa ating bida ang ilang taon na ang nakakaraan, ayon sa kanyang paliwanag, 10 taon na ang nakalilipas simula sa mga araw na ito, ipinadala siya ng kanilang tiyahin sa pamilyang ito. Kaya naman magmula noong araw ring iyon, ang kanyang ama ay tinatawag na ang ngayong araw na ito ang kanyang ikalawang kaarawan. Dagdag pa niya na bagamat ganoon ang nangyari, mayroon pa rin naman siyang totoong kaarawan. Matapos ng ating bida pakinggan ang paliwanag ni Whitney, malinaw naman niya itong naintindihan kung saan ayos din pala ang kanyang dinalang regalo. Kaya naman dali-daling bumalik si Finzon sa kanyang sasakyan upang kunin ang kanyang dalang surpresa para sa kanyang kapatid na si Whitney na may alias bilang Yvonne. Makalipas pa ang ilang sandali, nang makuha na ng ating bida ang kagaya ng nakaraan nilang punong halaman na inaalagaan pa nila sa kanilang bakuran ay agad niya rin itong iniabot sabay sabing ito ang kanyang regalo para dito. Nang matanggap ni Yvonne ang regalo sa kanya ng ating bida, labis-labis ang kanyang saya gayong nagustuhan niya ang dala nitong pomegranate. Gayunpaman habang nagpapatuloy laang sina Finzon at Whitney sa kanilang family bonding, samantala namang sa kabilang tabi ay labis-labis ang panggagalaiti ni Jack sa ating bida dahil binibaliwala lang nito ang kanyang presensya at mga sinabi. Kaya naman hindi rin nagtagal ay tuluyan na ring sumabog ang galit ni Jack kay Finzon. Galit na galit niyang minura ang ating bida sabay tanong kung naririnig ba nito ang kanyang mga sinasabi, malakas niyang pinaliwanag ang pasigaw ang ating bida na wag itong magkunwaring walang nangyari matapos nitong sirain ang kanyang sasakyan. Hinaing pa niya sa ating bida na mula noon, hindi pa siya nakakakita ng gaya nitong walang pakiramdam, kaya't lakas loob niyang binantaan si Finzon na hindi ito makakalabas sa lugar na ito ngayong araw. Gayunpaman nang makita ni David na tila halos nag-i-evaporate na sa labis na init ang dugo ni Jack ay agad nitong inalalayan ng bully upang palamigin. Sinabihan ni David ang kanyang ipinagmamalaking nilalang na bakit hindi muna nito kausapin si Finzon nang sa gayon ay malaman nila ang pinagmulan ng ating bida,
hindi nila kailangan pang magmadali sabay tanong nang may pagkakumpirma kung tama ba siya. Bagamat naiinis, wala naman ditong magawa si Jack kundi sumang-ayon na lamang, kaya naman kahit mabigat sa kanyang kalooban ang kanyang gagawin, sa huli ay pumayag rin naman siyang kilalanin muna ang kanilang kaharap na nilalang. Matapos noon ay agad ni David sinimulang kausapin ang ating bida at sa umpisa ay tinawag niya muna ang ating bidang binata, sabay paliwanag na ang ginawa nitong pagwasak sa kotse ni Jack ay kasalanan ng ating bida kung saan ang pagkilos na iyon ay hindi angkop sa isang sibilisadong lipunan. Dagdag pa ni David na dahil kaibigan niya si Donald Long ay padadaliin lang niya ang lahat. Sa unang kanyang pahayag ay inutusan niya ang ating bida na magbayad ng 1,000,000 para kay Jack. Bukod pa dyan ay kailangan rin itong yumuko hanggang sa masiyahan ang kanyang bagong kaibigan na si Jack at nang sa ganun ang lahat ay maging masaya. Gayunpaman patay mali siya namang hindi pinapansin ni Finzon ang lalaking binubungangaan siya bagkus tuloy lang siya sa pakikipag-usap sa kanyang kapatid. Tinanong ni Finzon si Whitney kung maaari ba siya nitong dalhin mamaya sa kanilang tita pagkatapos nito sa Pomegranate, sapagkat ilang taon na rin na hindi niya ito nakikita. Kaya naman hindi na niya alam kung ano ang ginagawa ng kanilang tiyahin sa mga puntong ito. At nang marinig ni Whitney ang pakiusap sa kanya ng ating bida ay tumugon siyang ayos lang si Tia, subalit bakas sa kanyang mukha ang kalungkutan. Kaya naman nang makita ni Finzon ang pag-aalala ng kanyang kapatid ay agad niya itong tinanong kung anong problema, dagdag pa niyang katanungan na kung may nangyari bang hindi maganda kay Tita. Sa tanong ng ating bida, malungkot na tumugon si Ivan na ang kanilang tiyahin ay dumaranas ng ilang karamdaman kung saan isa itong mahaba-habang istorya, kaya't iminungkahi ng ating bida na saka na lang nito ikwento sa kanya ang lahat pagka-uwi nila sa bahay. Samantala namang sa kabilang banda, sa mga puntong ito ay labis-labis na ang panggagalaiti ni David sa ating bida dahil sa hindi man lang siya niyo binibigyang pansin, kasabay nito ay sinabihan niya si Finzon na dahil sa gusto nitong magpakalalaki, titiyakin niyang pagsisisihan ng ating bida ang mga sandaling ito. Matapos ni Jack balaan si Finzon ay agad naman niyang ipinaliwanag kay Jack na hindi niya matandaan kung sino ang taong kanilang nasa harapan, sa kanyang palagay ay hindi kabilang ang ating bida sa malalaking pamilya dito sa Hayden. Dagdag pa niya na isa laang itong bata na walang alam sa kung ano ang magandang gagawin. Kaya naman matapos malaman ng mga bully ang koneksyon ng ating bida sa ibang pamilya ay agad-agad na ring nag-utos si Jack sa kanyang mga kasamahan na ano pa ang kanilang iniintay, paslangin na nila agad ang kinakainisan nilang nilalang. Gayunpaman nang makita ni Finzon ang mga papalapit na bully ay tila hindi naman siya dito nakaramdam kahit kaunting pangamba gayong para sa kanya ay isa lang ang mga itong langgam. Habang ang kapatid naman ng ating bida na si Whitney ay agad na nagkubli sa likod ng kanyang kapatid sabay sabi sa ating bida na natatakot siya. Tinitigan ni Lucifer ang mga papalapit na lalaki at agad niya itong tiningnan ng masama. Kasabay nito ay sinabihan ni Finzon si Ivan na wala dapat itong ikatakot sa kadahilanang nandito lang siya sa tabi nito. Samantala namang sa kabilang tabi, isa sa mga tauhan ni Jack ang nauna nang lumapit kung saan may dala itong isang matalim na sandata habang dahan-dahang lumalapit kay Finzon. Subalit kahit na nasa harapan na ng ating bida ang isa sa mga tauhan ni Jack na may dala pang itak, ay tila wala lang ito sa kanya bagkus muli niyang tinanong ang lalaki kung nahaan na ba ang kanyang hinihinging tsaa mula pa kaninang umaga. Gayunpaman habang inuumpisahan na ng lalaki isagawa ang kanyang atake, napamura ito kay Finzon sabay tanong kung nakikita ba nito ang kanyang sitwasyon gayong malapit na itong mamatay subalit ang tsaa pa rin ang kanyang iniintindi. Ilang sandali pa nang tuluyang pumatak ang matalim na sandata ng lalaking bully sa ating bida ay wala naman itong kahirap-hirap ng ating bida na ilihis sa ibang direksyon sa pamamagitan lang ng kanyang pagtapik sa sandata ng pabahagya. Kasunod nito ay agad na ring bumawi si Finzon ng atake gamit ang kanyang siko, kung saan ang tamaan ng bully ay nagmistulan itong isang tuod na kahoy na basta-basta na lang nabara. At habang nangyayari rin ang kaganapang iyon, isa pa sa mga tauhan ni Jack ang muling sumugod subalit sa pagkakataong ito ay gamit-gamit na ng bully ang isang baseball bat para ipangbangkid kay Finzon. Gayunpaman madali lang naman itong naiwasan ng ating bida sa pamamagitan ng pagyuko, at matapos ng ating bida iwasan ang atake ay agad niya rin itong inatake sa sikmura ng walang pag-aalinlangan. Maya-maya pa matapos ni Finzon pabagsakin ang dalawang sumugod na kalaban ay napansin niya mula sa di kalayuan na mayroon na namang hibang na nilalang ang dali-daliling sumusugod sa kanya, subalit sa pagkakataong ito ay ibinubuhos na ng lalaki ang kanyang buong lakas sa ginagawa niyang pag-atake sa ating bida,
Bagamat medyo malayo-layo pa ang bully mula sa lokasyon ng ating bida ay agad nang nakahanda ang baseball bat nito. Maya-maya lang sa atake ng delinquent ay madali naman itong nasangga ni Finzon gamit ang kanyang kaliwang kamay, habang ang kanang kamay naman niya ay ang siya namang kanyang ihinanda upang ipangatake. At matapos lang ng ating bida isagawa ang kanyang pambawi ay agad niya rin itong pinakawalan subalit sampal lang ang kanyang ibinigay sa delinquent ng sag-ayon ay hindi ito matuluyan, samantala namang matapos lang ni Finzon turuan ng leksyon ang nahihibang na bully. Isa sa mga kasamahan na naman ni Jack ang muling lumitaw mula sa likuran ng ating bida kung saan kahit maging ito ay malayo pa ay agad na rin itong ihinanda ang kanyang baseball bat upang palihim na bangkirin ang ating bida. Ngunit kahit na anong palihim nilang pag-ataking gawin ay madali lang naman itong napapansin ni Finzon, kaya naman ang lahat ng pagtatangka ng mga bully ay nauwi rin sa wala. At nang maiwasan ni Finzon ang paghampas ng tauhan ni Jack sa pamamagitan ng pagtalon papunta sa likod ng lalaki, agad niya rin itong sinakayan mula sa likuran nang siya ay lumapag sabay pilipit sa kamay ng delinquent dahilan upang ito ay mamilipit sa sakit ng kanyang natamong pinsala. Hindi rin nagtagal ay muli na namang lumitaw ang isa pang bully sa likuran ng ating bida na madali naman niyang napansin dahil ang lalaki ay maingay habang naghahandang humampas, at dahil rin doon ay mabilis niyang iniwasan ang atake ng bully sa pamamagitan ng paglimpi sa kabilang tabi. Kasunod noon ay hindi na niya pinatagal pa ang lahat at agad niyang pinalo ang likuran ng lalaki dahilan upang ito ay malakas na lumipad palayo sa kaganapan. Ang lahat ay natigilan matapos ng ating bida golpihin ang mga sumugod na nahihibang na mga bully, lalong-lalo na ang dalawang pasimuno na si David at Jack sa labis na pagkabigla gayong hindi nila lubos akalaing ganito pala kalakas ang ating bida kaya naman napamura na lang ang dalawa habang pinagpapawisan. Samantala namang pagkatapos lang ni Finzon asikasuhin ang mga tauhan ni Jack ay tinawag niya ito sabay tanong kung tama ba siya na ang pangalan nito ay Jack. Sinabihan niya ito na mayroon siyang ilang katanungan para dito kaya naman nais niya itong lumapit sa kanya. At nang marinig ni Jack ang pagtawag sa kanya ay mas lalo itong pinagpawisan kung saan gabutil na ang inilalabas nitong pawis dahil sa labis na pangamba. Gayunpaman hindi naman sa ating bida sumunod ang lalaki bagkus tinawag pa niya si Finzon bilang bata sabay mariing paliwanag sa ating bida na hindi pa siya magiging bastos. Kasabay rin nito ay sinabihan niya pa si Finzon na hindi nito alam kung sino ang kinakabanggan nito, kaya't hinaing niya sa ating bida na gusto niyang tumawag sa telepono. Subalit kahit nabatid ng ating bida na magtatawag si Jack ng karagdagang puwersa ay hindi naman niya ito ikinabahala, bagkus sinabihan pa ni Finzon si Jack na kung ganun ay bakit hindi nito gawin ang pagtawag na para bang kahit magtulong-tulong pa silang lahat ay madali lang niya itong pababagsakin. Maya-maya pa habang naghahabol ng hininga ang mga bully kasama si David, sa kabila namang tabi ay dali-dali nang agad na tumawag si Jack upang tulungan siyang asikasuhin ang ating bida. Samantala, habang iniintay na lamang ni Jack na sagutin ng kanyang pinsan ang telepono, sinabihan niya si Finzon na maghintay lang sa kung saan ito nandoon gayong paparating na ang kanyang pinsan na may dalang mas maraming tauhan. Bukod dito ay sinabihan pa niya ang ating bida na tiyak na tatapakan ito ng kanyang pinsan hanggang sa ito ay mamatay. Sa kabilang banda, lakas loob na sinabihan ni David si Finzon na makinig sa kanya ng mabuti. Ayon sa kanya, isa lang ang ating bidang malaking gulo at kung nakinig lang ito sa kanya, hindi na sana kailangan pang humantong sa ganito sitwasyon. Dagdag niya pa na si Jack ay ang pinsan ni Ginoong Wang na nagpapatakbo sa lugar na ito. Bukod dito ay mayroon pa itong 12 ng mga upahang masilan na tauhan sa kanyang hukbo, kaya naman kahit siya ay dapat ring sumunod sa mga pinag-uutos ni Mr. Wang. Kasunod noon ay inakbayan niya si Jack habang ipinagpapatuloy naman niya ang kanyang sinasabi. Iminungkahi ni David kay Finzon na hayaan sila nitong kuhanin si Yvonne Long, kasabay ng lahat ay bayaran rin sila ng ating bida ng 1,000,000 at lumuhod habang ito ay nagmamakaawang patawarin siya ni Jack. Sinabi niya pa na hindi pa huli ang lahat kaya naman nasa sa kay Finzon na ang desisyon kung tatanggi ba ito sa kanyang alok, sapagkat maya-maya lamang ay darating na rin si Ginoong Wang para sa ating bida. Gayunpaman matapos magpaliwanag si David, nabalot ng katahimikan ang buong lugar na kanilang kinatatayuan gayong isa itong mabigat na mungkahi at katanungan kung ano ang mananaig. Subalit agad naman itong binasag ni Donald Long nang mapag-alaman niyang ang tao palang nasa kanyang harapan ay ang totoong kapatid ni Yvonne habang nangangamba para sa kapakanan ni Finzon. Nag-aalalang iminungkahi ni Donald Long sa ating bida na makinig sa kanya.
kailangan na nitong magmadaling umalis ngayon din sapagkat si Mr. Wang ay isang hindi mapagpatawad na nilalang. Dagdag niya pa na hindi siya maaaring guluhin ng mga katulad nila. Itinuro ni Donald Long ang tindahan upang ito ay ipakita sa ating bida, ikiniwento niyang iyon ay dating isang internet cafe. Nang malaman ni Mr. Wang na tumanggi ang may-ari na magbayad para sa proteksyon, di rin nagtagal ay naaksidente ang may-ari noong gabi ring iyon. Ang nasabing lalaki ay humantong sa isang upuan para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, at matapos nun, napunta kay Ginoong Wang ang negosyo ng dating namamahala. Dagdag pa niya na bagamat alam ng lahat ang aksidente subalit wala namang nangyari. Gayunpaman sa hindi inaasahang pagkibo, mula rin sa lugar na itinuturo ni Donald Long ay dinampot ng ating bida ang isang bangko, kasabay nito ay nagbalik tanaw siya sa matanda upang magbigay pasasalamat sa pag-aalaga sa kanyang kapatid sa buong taong ito. Matapos ni Finzon damputin ang bangko ay agad niya rin naman ditong pinaupo si Tandang Donald, at dahil sa masyado na itong maraming nagawa para sa kapatid ng ating bida, sinabihan niya itong hindi na kailangan itong magtrabaho ng maigi gayong magmula ngayon ay magiging komportable na si Tandang Donald sa natitirang bahagi ng buhay nito, ipinapangako niya ito. Subalit nang marinig ng dalawa na si David at Jack sa sinabi ni Finzon ay napatawa. Natatawa pang ang binalagbag ni David ang sinabi ni Finzon gayong hindi siya naniniwala ditong may magagawa ito. Kaya naman tinanong niya si Finzon kung anong plano nito upang panghawakan ang kanyang pangako, sapagkat hindi na nito masisilayan pa bukas ang sinag ng araw kaya't sinabihan niya si Finzon na mag-isip-isip muna ito bago buksan ang kanyang bibig. At maging si Donald Long ay nagdududa na rin sa kakayahan ng ating bida kung magagawa nitong harapin ang mga tinawag na karagdagang kalaban, at habang ang matanda ay nag-aalala, laking pasasalamat pa rin naman niya para sa ipinakita ng ating bidang kabaitan ngunit hindi pa rin naman ito mababago ang kanilang kapalaran kaya naman inutusan niya itong kunin si Ivan at umalis sa lugar na ito, kung saan ipaubaya na ni Finzon sa kanya ang lahat. Samantala namang sa kabilang tabi, labis ang pag-aalala ni Ivan sa kanyang kapatid sa kadahilanang kahit alam niya na malakas si Finzon pero ang magiging sitwasyon ay isa laban sa lahat kung saan di hamak na ilang ulit ang lamang ng kanilang kalaban, kaya naman minungkahi niya kay Finzon na umalis na sila sa lugar na kanilang kinatatayuan. Gayunpaman bagamat ganun ang kanilang kinakaharap na sitwasyon, buong tiwalang tinanong ng ating bida ang kanyang kapatid na babae kung sino ba ang nagsabing mag-isa lang siya. Ipinaliwanag niya kay Ivan na mayroon siyang hukbong sandatahang lakas na umaabot sa 100,000 sundalo na nakasuporta sa kanyang likuran. Kasakasama ang kanyang mga sundalo, naglalakbay sila sa buong bansa. Subalit nang marinig ni Jack ang paliwanag ni Finzon, hindi niya napigil ang humagalpak ng tawa gayong para sa kanya ay isa lang itong kabilastugan. At matapos lang niyang tawanan ang ating bida ay tinanong naman niya ito kung nakikinig ba sila sa ating bida sapagkat ito ay nakakatawa, kasabay ng kanyang unang katanungan. Natatawa niyang inulit ang sinabi ni Finzon kung saan mayroon itong 100,000 sundalo sa kanyang likuran sabay sabing gusto niya itong makita ngayon. Samantala namang habang dinuduro ni Jack ang ating bida ay dumating na rin ang kanilang pinakahihintay, kung saan mula sa kalsada, maririnig ang pag-ungol ng mga sasakyan ng militar, at ilang sandali pa ay tuluyan na ring pumaligid ang mga sasakyan palibot sa lahat ng naruroon sa kalagitnaan ng kalsada. Matapos ang mga kotse pumaligid ay inumpisahan na rin ng mga sakay nitong bumaba upang asikasuhin ang nanggugulong misteryosong nilalang. At mula rin sa mga sundalong na unang bumaba mula sa sasakyan, tuluyan na ring lumabas ang pinuno ng mga lalaki at nang maisagawa na rin nila ang kanilang pakay. Kasunod noon ay agad rin ni Mr. Wang inutusan ang kanyang pinsan na dalhin sa kanya ang lapastangang nilalang na itinuturo nito sa kanya. Kaya naman nang marinig ni Jack ang utos ni Mr. Wang sa kanya, dali-dali na itong lumapit at habang hinihimas ang kamay ay tumugon ito ng may pagsang-ayon para hindi masayang ang oras ng kanyang pinsan sa pagpunta. Lakas loob ni Jack na walang hiyang tinawag si Finzon at sinabihan niya ito ang nais kausapin ng kanyang pinsan, kaya't inutusan niya ang ating bida na pumunta doon. Gayunpaman kahit na nandyan na ang kinakatakutang nilalang at kinikilala ng buong Hayden, binaliwala lang ito ng ating bida sabay sampal sa pagmumukha ni Jack gayong tila tagos sa buto ang kawalang hiyaan nito. Subalit nang makita ni David ang ginawang pananampal ng lalaking itinuturing niyang mahina, agad nitong binulyawan ang ating bida na ano ang karapatan nitong gawin iyon kahit na nasa harapan na ito ni Ginoong Wang. Kaya naman sinabi niyang talagang hindi na ito makapag-intay pang masawi ang buhay.
Gayunpaman bilang tugon ni Finzon, walang pagdadalawang isip niyang sinapak din si David dahilan upang ito ay tumilapon sa sahig. Nang dahil rin dun matapos si Jack tikman ang sampal ng ating bida ay dali-dali na itong tumakbo sa kanyang pinsan upang magsumbong. Isinumbong niya na harap-harapang hindi ang kanyang pinsan nirerespeto ni Finzon, bukod dyan ay hindi man lang pinapansin ng ating bida ang pagdating nito. At nang marinig ni Mr. Wang ang mga sinabi ni Jack, pagalit nitong minura si Finzon sabay sabing anong karapatan ay gawin iyon. Kasunod noon ay sinabihan niya si Finzon na magbibilang siya ng 3 beses. Gusto niya itong lumuhod at magmakaawa sa kanya na patawarin at nang sa ganon ay mapalampas niya ito. Maya-maya pa matapos ni Mr. Wang magbitaw ng mabigat na salita ay itinaas na niya ang kanyang isang darili kasabay nito ang kanyang pag-uumpisa ng pagbibilang. At nang malaman nila Donald Long na inumpisahan na ni Mr. Wang ang pagbibilang ay agad tumindig ang kanilang balahibo. Sa umpisa ay sinubukan ni Zia pagaanin ang lahat, ipinaliwanag niyang siya si Queen Zia mula sa Zia family, kasabay nito ay pinakiusapan ni Zia si Mr. Wang na hayaan sila nitong paalisin para sa kapakanan ng kanyang lolo. Samantala namang sa isip-isip niya, buong akala niya nakakayanin ito ng kapatid ni Yvonne, ngunit ang ulo ng mga buko ay nagpalabas kay Mr. Wang kaya naman napagtanto ni Queen Zia na isa itong malaking gulo na mahirap takasan. Sa kabilang banda, naalala ni Wang ang Zia family, isinalaysay niyang ang lolo nito na si Stephen Zia ay kailangan rin sa kanyang magpakababang loob kapag nakikipag-usap, kaya naman tinanong niya si Queen Zia kung sino sa tingin nito ang kanyang kinakausap. Gayunpaman matatag na nanindigan si Queen Zia na paalisin sila ng walang anumang parusa. Mariin niyang pinahayag na estudyante niya si Yvonne kaya hindi niya kayang tumayo na lamang sa kabilang tabi at panuurin ang lahat. Nang marinig ni Lucifer ang lakas loob na paninindigan ni Queen Zia ay labis niya itong hinangaan sa pagiging matapang, at dahil rin doon ay napagtanto niyang mahirap para sa babaeng magdesisyon. Makalipas ang ilang sandali, nilapitan ni Finzon ang babae upang pasalamatan. Sinabihan niya si Miss Zia na sa ngalan ng kanyang kapatid na babae, lubos siya ritong nagpapasalamat. Bukod dyan sinabihan niya rin itong mayroon pa itong isang mapagkakatiwalaang kaibigan, at ito'y walang iba kundi ang ating bida. Gayunpaman imbis na matuwa ang babae ay ikinagalit ni Queen Zia ang mga sinabi sa kanya ni Finzon, kaya't madiin niya itong pinagsabihang itikom ang bibig gayong ang bibig nito ang dahilan upang humantong sa ganitong pangyayari. Dagdag pa niya na ano namang maganda sa pagiging nilang magkaibigan sapagkat wala naman itong magagawa upang humupa ang tensyon sa dalawang pagitan. Samantala matapos ang pagsisirmon ni Zia ay mabilis nang bumalik kay Mr. Wang ang eksena, at sa mga puntong ito ay tuluyan ng umandar ang pagbibilang nito tungo sa pangalawa. Ngunit sa mga puntong ito, ang bilang ni Mr. Wang na mula sa pangalawa ay itinuloy na ng ating bida bilang isa, dahilan upang labis na manggalaiti si Ginoong Wang sa pakikisingit ni Finzon sa kanyang bilang. Kaya naman agad na itong lumingon kay Finzon upang isagawa ang kanyang pagtuturo ng leksyon. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ng tuluyang masilayan ni Mr. Wang ang muka ng ating bida, labis siyang nagulantang sa kanyang nakita kung saan agad nanuot sa kaloob-looban ng kanyang buto ang malamig na hangin, kasabay noon ay tinanong niya ang ating bida kung ano ang ginagawa niya dito. Lumabas na si Xander Wang pala ang security guard na nagtatrabaho sa Capital Hotel ng Wang Street at ito rin ang ginulping nilalang ni Finzon bago pa ito magtungo sa night market, kaya naman ganon-ganon na lamang ang kanyang pagkagulat. Abangan sa susunod na recap kung saan dahil nakilala ni Xander Wang na hindi birong nilalang ang nais ipakalaban sa kanya ng kanyang pinsan, agad-agad niya ring pagsasasampalan ang dalawa upang ito ay ibalik sa kanilang katinuan. Kaya naman kung nais mong malaman pa ang susunod na kaganapan sa kwento ay i-like mo lang ang ating video, comment at wag mo na rin kalimutang i-open ang iyong notification bell pagkatapos mag-subscribe, at kung nakasubscribe ka na, maraming salamat sa inyong na aking mga tagapanood hanggang sa susunod muli.